Tumalikod naman ako dahil yun ang gusto ng bumili sa akin. Ako si Alona. Tubong Batangas talaga ako. Ayos naman ang pamumuhay namin. Ang hindi nga lang ayos ay ang mga nakapaligid sa akin. Andyan ang tatay-tatayan ko na hindi ako tinatratong anak at samahan pa ng mga tiyuhin ko na malibag pa sa baha. At ang nanay ko naman, walang ibang kinakampihan kundi si tatay. Kahit na agrabyado ako, kahit na mali ang tatay, ako pa rin ang sisisihin. 12 years old pa lang ako nang simulan akong gamitin ng itay. Sinumbong ko siya sa nanay ko pero hindi siya naniniwala sa akin. Hanggang sa nagrebelde ako sa kanila. Pagtungtong ko ng 13 ay agad akong lumayas sa amin. Pinagsawaan na ako ng itay at ng mga tiyuhin ko. Nakakalungkot talaga ang mga naganap sa buhay ko sa piling ng mga mahal ko sa buhay. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin, marami raw ang kailangan. Iniisip ko na lang na okay lang kahit anong trabaho. Sabi sa akin ay aakyat daw kami sa barko ng mga foreigner. Minsan ay Russian o kaya naman ay Indiano. Pumayag ako dahil nakatatak sa isip ko na okay lang, marami na rin akong nakaraan. Kaya agad-agad ako ay sumama ako sa lungga nila. At 15 nga kaming mga hawak ng isang mga taga-pick up ng tulad namin na magpapasaya sa mga taga-barko. Dumating nga ang oras para kami naman ang isa lang. 3 barko nga ang dumating at bawat barko ay natatagalan talaga. Umaabot ng 1 buwan o 1 kalahati. Unang punta namin ay napili agad ako at pinaakyat sa barko nila. Talagang ramdam ko na gustong-gusto at para bang iiwan sila ng mga laman. Pagpasok ko sa mainit na kwarto niya ay amoy alak siya at ginawa niya agad ang gusto niya sa akin. Iba pala ang size ng mga American. Talagang sobrang parang mapupunit na ang sedula ko. Palagay ko rin nasa loob na ng tiyan ko ang pinaggagawa niya. Push lang siya ng push. Madami rin siyang gustong gawin. Gusto niyang tatalikod at papadaanan sa likuran ko na yun naman ang hindi ko halos kinakaya. Umiiyak na lang ako sa ginagawa niya. Araw-araw yun ang gusto niya. Malaki nga siya magbigay sa akin at gusto niya rin doon muna ako magstay sa barko hanggang di pa sila nakakaalis. Minsan 3 sa maghapon na para bang yun na lang ang ginagawa niyang libangan. Minsan nga rin naiisip ko, bakit kaya gusto nila magpasaya sa mga Pilipina? Ang karamihan pa sa kanila ay may asawa pero yun pa rin ang gusto nila. Naging maayos ang pagstay ko sa kanya sa loob ng 1 buwan ay talagang pumapaldo ang bulsa ko. Pati na ang may hawak sa akin ay malaki rin ang nakukuha sa akin. Madami nga akong pera pero wala talaga akong naiipon. Ang karamihan ay napupunta sa mga kinahuhumalingan ko. May pagkakataon kasi sa isang barko ay may mga baon silang nakakahumaling na asin. Simula nang matikman ko yon, lagi na akong kumukuha sa supply nila. Hindi lang dahil sa nahumaling ako, kundi ito na rin ang pampalakas ng loob ko at pangpatanggal ng sakit at kirot. Kung minsan kasi kapag happy-happy na sila, ay nagsasama-sama sila sa akin. Minsan 5 ang nagpapasaya sa akin. Kaya nga dapat may pangpamanhid ako. Aaminin ko minsan nakakatulog na lang ako dahil sa pagod. Para akong nalalantang kulay. Hindi ako makahindi dahil may halagang katumbas bawat mapapasaya ko sila. Hindi pa yan ang matinding karanasan ko. Dahil nga sa papalit-palit, may pagkakataon na parang laruan na nila ako na pinagpapasapasahan. Walang reklamo dahil kinabukasan ay dadating na naman ang supply. Halos kalahati ang nababawas ko sa kinikita ko. Yun ang tuloy-tuloy na nangyayari sa pinasok kong trabaho. Kamalasan kong minsan, dahil lang umakyat kami sa barko, ay may isang grupo na pala ang nauna sa amin.
Wala kaming nagawa kundi bumalik sa bangka at maghanap ulit ng bakanting barko. Nang muli nga kaming magsibalikan sa lungga namin ay maraming mga kaganapan na napagkwentuhan namin. Merong nasaktan, meron namang natroma, meron namang dumami ang pera, at merong nasatisfy sa ginagawa sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan, sa bawat mga ibang lahi na iyon, wala man lang sina makapagpangasawa ang isa man lang sa amin. Bali-balita ko nga, karamihan raw na tumanda na at hindi na gusto ng mga manlalakbay at ang nagiging trabaho nila ay mag-recruit ng mga magiging katulad namin. Kaya lang, isa ako sa may iba pang karanasan na di ko makakalimutan. Dahil nga sa naging user ako, ay biglang may nagsumbong na galing sa ibang grupo. Nang muli kaming umakyat, ay na-raid ng mga pulis. Nakuha nga nila ang mga maraming mga nakatago at pati na rin ang mga pansarili kong ginagamit. Nakuha ito sa bag ko at bigla kaming pinusasan. Gumuho ang mundo ko mula sa sarap ay hirap sa loob ng kulungan dahil tumagal din ako ng ilang buwan sa pagkakapiit sa selda. Dahil nga kailangan pa ng consent ng magulang ko bago pa ako makalabas, ay talagang hindi ako makalabas-labas doon. Pero ito rin ang nagtulak sa akin para makabuo ng pananindigan sa sarili ko. Na pagka ako'y nakalabas, ay hinding-hindi na ako babalik sa trabahong iyon, pati na rin ang pagtikim ng bawal na asin. Lumipas ang marami pang mga araw ay may mabuting loob na tumulong sa akin. Sa madaling sabi ay nakauwi ako sa amin at pagdating ko sa bahay, wala pa ring pinagbago ang lahat. Ganun pa rin ang sistema. Paulit-ulit akong pinapasok ng tatay ko at kinabukasan ay ang tiyuhin ko naman. Ganun na ang tingin nila sa akin. Sabi nga sa akin minsan, dahil pamangkin kita, lagi akong libre kasi hindi naman ako taga-barko. Sabi nga sa akin minsan, dahil pamangkin kita, lagi akong libre kasi hindi naman ako taga-barko. Sabi niya pagkatapos niyang gawin, Lona, bukas ulit ha. Sinusundan talaga ako ng trabaho ko. Kahit pinipilit ko magbago ay ganun pa rin ang kinakahantungan ko. Kaya naisip kong bumalik sa trabaho ko. Dahil gusto kong makawala sa ganung mga ganap, umaga, gabi, na lagi na lang libre. Sabi ko sa sarili ko, kung ganito lang naman, mas mabuti pang doon na lang. May pera ako. Kaya yun ang dahilan ko ng pagbabalik ko sa pagiging akyat barko. Nandoon silang lahat at kitang-kita ko yung isa ay may kung anong dinudukot sa kuweba ang tagabenta sa amin. Yun pala ay may tinatanggal siyang kung ano sa kasamahan ko. Dati nililinis niya ng tela dahil napupuno na ito ng kuto. At biglang dumating yung iba pa. Galing raw sa butika at may bitbit na gamot. Butas na yero dahil sa kalawang na bitbit ng dayuhan. May kung anong bagyo ang sinasapit nila. Natakot ako pero alam ko naman na noon pa man ay nangyayari na ito. Nagkataon lang na sabay-sabay na natamaan sila ng sakit at tumuloy ako sa trabaho. Di ko akalain na Russian pala ang dumaong na barko. Unang encounter ko sa lahing ito. Dahil noon tumatanggi talaga ako kasi may kakaiba silang gigil. At tuloy-tuloy kong makarides at may mga kakaibang gimmick sa higaan. Nasa bangka pa lang kami, napili na ako ng isang matipunong Russian. Mainit nga silang nakikipaglaban at mahilig din sa maramihan. Akala ko siya lang. Meron pala siyang 2 kainuman sa loob at kasalo rin pala namin sila sa higaan para makipaglabanan. Gusto nila sabay-sabay sila habang ako ang kanilang pulutan. Yung isa, ituturing kanilang special. Ibibigay kung ano ang meron sila sa loob ng barko. Napamahal nga ako sa isa sa kanila at may nabuo sa ginagawa namin. Akala ko okay na lahat.
Pero paglarga ng barko, wala nang ano pa mang usapan. Bumaba ako na parang wala lang. Dala-dala ang nasa sinapupunan ko sa lumaki ng tiyan ko at walang kinikilalang ama. Pagkalabas niya, agad-agad ko itong pinaampon. Muli ako makapagtrabaho bilang akyat barko. Alam ko naman kasing hindi ko ito kayang buhayin, kaya pinaampon ko na lamang ito. Umakyat at nagbigay ligaya sa mga lalaki. Hindi ko akalain na muli na namang magbubunga ang pag-akyat ko na iyon. Siguro ang mga gamit pang protekta nila ay may butas kaya gano'n na lang kadali para magkasupling ako. Kasi lagi naman kaming gumagamit ng pangsupot. Tinanggap ko ulit ang katotohanan. Nagstay ako sa piling ng nagbubugaw sa amin at katuwang niya nasa bahay. Hanggang sa inilabas ko muli ang bata at handa na rin ang kukup-kup sa kanya. Paglabas ay kinuha na agad siya sa akin. Hindi ko maiwasan na malungkot, mangulila, hinahanap-hanap ko sila. Isang araw nang rumakit ako sa ibang bar, habang nag-aantay ako na may pumili sa akin, may isang lalaking Pilipino ang nakipagkilala sa akin. Sabi niya, baka daw sawa na ako sa trabaho ko, pwede pa raw ako magbago at tutulungan niya ako. Bilang nabuhaya ng loob ko, nag-usap kami, lumabas at isinama niya ako sa inuupahan niya. Kargador siya ng palengke. Aaminin ko magaling siya para siyang bodybuilder. Mahusay siya mahilig din siyang magmukbang, kaya talagang ramdam ko ang bawat gabi namin. Ang minsan lang na nagiging problema namin kapag mahina ang kita niya sa palengke, wala talaga kaming magawa kundi isang beses lang kumain sa isang araw hanggang sa naging 6 ang anak namin at lahat yun ay itinataguyod namin. Nag-aalok-alok ako ng manicure, pedicure at nagbabahay-bahay. Pero sa hirap ng buhay, muli kong binuksan ang dati kong trabaho. Kapag nagbabahay-bahay ako at lalaki ang kliyente ko, nag-o-offer ako ng panandaliang. Marami silang pumapayag at dahil doon, nagkakalaman na ulit ang wallet ko at hindi na kami nahihirapan sa pang-araw-araw. Sabi ko na lang sa asawa ko ay malaki magbigay ng tip ang mga suki ko sa paglilinis ng kuko. Hindi niya alam may kasamang dilig para mas malaki ang bayad. Medyo lumalaki na ang mga anak namin, 30 na ang panganay kong babae at lagi ko siyang kasama sa racket ko. Pag magpapakasaya na kami ay iniiwan ko lang siya sa sala ng bahay. At sa di inaasahan, ay nagustuhan siya ng isa kong suki. Ipinatawag niya ito at tinawag ko naman, kapalit ng pangako na lalakihan ng bigay. Sumama naman ang anak ko at wala akong nagawa dahil inabot niya na sa akin ng 10,000 at kasama pa ang pagbigay ng regalo sa kanya ng bagong cellphone. Iyak nga ng iyak habang kasalo namin sa bets ang anak ko. Iyon kasi ang una niya kaya hirap na hirap siya at nasasaktan. Ang iniisip ko na lang sa pangalawa niya ay hindi na siya magiging ganyan. Hanggang sa gano'n ang nangyari at gano'n na rin ang pangalawa kong anak, lagi ko na rin silang sinasama. Papalaki ng papalaki ang kinikita namin. Nagkaroon kami ng tig-iisang sasakyan, bahay at mga negosyo. Hindi na rin nagtanong ang asawa ko dahil ikinukwento pala sa kanya ng mga anak ko. Wala siyang nagawa kundi tanggapin dahil nandun na yun, nagawa na namin. May 3 pa akong maliliit at di ko alam kung anong buhay din ang papasukin nila. Ako naman minsan na lang rumakit dahil sa maliliit naming negosyo. Yung 3 anak ko, nawalay na rin sa akin may kanya-kanya ng desisyon sa sarili nila. Dahil sa paglipas ng panahon, pinapangarap rin nila ang buhay na dinadaanan ko noon. At doon na nga rin sila humantong buong akala nila ang dolyares ay napakalaki. Mas malaki pala ang mga commission nila at ang mga maintenance na mailalabas mo. Dahil na nga rin sa walang kontrol na mga dayuhan.
Dumating na rin sa kanila ang sinapit ko, pare-pareho silang bumalik sa akin at may bitbit na anak dahil ganun din ang ginawa sa kanila. Sa tingin ko talaga hindi matatapos ang ganitong estilo ng pamumuhay namin dahil naisasali namin sa aming mga anak. Tama kayo, gumanda ang buhay namin dahil halos 4 na kaming pinasok ang trabaho ngayon. Hindi na namin iniisip ang sasabihin ng iba dahil hindi naman nila alam ang punot dulo kung bakit ako napunta sa ganito at tinularan ako ng mga anak ko dahil nakita rin nila ang tagumpay ko kahit mahirap ang pinagdaanan ko. Ang mahirap lang talaga ay kapag dinadapuan kami ng sakit na naisasali ng mga gumagamit sa amin. Maganda ba na ituloy-tuloy lang namin ito kahit na yun ang pinaghirapan namin noon? Doon na umiikot ang buhay namin at nagamay na namin kahit papaano. Sana matulungan niyo ako sa pagdidesisyon ko kasi may mga anak na rin ang mga anak ko. At sigurado akong gagayahin din nila ito dahil nagkakamit talaga ng mataas na halaga. At bukod doon, masarap at hindi nakakapagod na trabaho. Ano kaya ang gagawin namin? Sana naman ay mapayuhan niyo ako para naman makapagdesisyon ako para sa mga anak ko at mga apo ko.